Hi, hello. Good morning. Welcome back to our channel. At ngayong araw ang pag-uusapan natin ay itong ating nabiling prismatic cells. Ang brand nito ay Synergy at na-take up natin to nung mga nakaraang araw sa ating video. Yung pag-unbox natin ito, yung pag-discuss natin sa mga features niya, physical appearance niya, and other things. So ngayong araw ay ang pag-uusapan natin ay kung paano natin to gagawan ng compression box. At sa compression box, kailangan natin dito yung stable and strong na build ng ano natin ng pag-compress sa kanya. So gagamit tayo dito ng 12mm na steel bar or yung threaded bar, and pili kayo ng medyo strong enough na plywood, hindi yung basta plywood lang na meron kasi mga plywood na medyo mumurahin siya pero walang durability at madali yung masira, madaling matanggal yung mga ano niya, cover. So sa akin, ang ginamit ko ay yung mga scrap lang natin dito sa tool shed na mga plywood. Pero durable ito. Yan, makikita nyo may mga butas na sa gilid. So ang gagawin natin dyan ay ikakatin lang natin yung mga butas, tanggalin natin at kunin natin yung gitna niya para yun ang gamitin natin. So kung may mahanap kayo para hindi na kayo bibili ng yung the whole sheet ng plywood, ay mas maigi kung may makukuha kayo nung scrap na pwede pang mapakinabangan para naman makatipid tayo. Okay? So dito ay kinuha ko muna yung exact na sukat ng ating prismatic cell at nilapat natin dito sa ating plywood. So yan, kakatingin natin yan. At gagawa tayo ng 2 piraso para siya yung ang gagawin nating pang-compress sa battery natin. Makakakuha kayo ng solid na wood ay mas maganda yon. So dito sa natin, project ngayong araw ay pakita ko sa inyo yung pag-build natin itong compression box natin. Actually, not necessarily box, but materials para lang ang objective dito ay makompress natin yung ating prismatic cells na maiwasan natin yung mga issues na magbo-bloat siya. Kasi in the long run, pag napabayaan natin na ganyan yung ating mga batteries ay magbo-bloat yan o swollen batteries. So ang cost niyan ay yung of course, syempre pag na-overcharge or mga factory defects, at yan, makikita nyo sa pictures, ganyan yung magiging itsura niyan pag napabayaan natin. So kailangan natin siyang i-compress at syempre ay dapat ay maganda yung pakagawa natin para maging durable, maganda yung quality. So ito, pag nangyari sa inyo ay irreversible na po yan, hindi na maibabalik yung itsura ng battery. So ngayon araw ay samahan nyo ko para pakita ko, i-share ko sa inyo yung mga ideas na tips and techniques para kung kayo ay gagawa ay meron na rin kayong guide kung paano yung paggawa nito. And yung mga materials na ginamit natin dito ay syempre ay ilalagay ko yan dyan sa description box, yung mga amount nyan at para mayroon lang kayong idea. So okay, thank you.
Ayan, natapos na natin sa wakas. Hindi masyadong perfect pero pwede nang pagtiyagaan. So dito natin ilalagay yung ating prismatic cells. At yung sukat niyan ay tamang-tama lang dyan. May allowance lang ako ng konti para magkasya dahil meron pa tayong mga film plate na ilalagay dyan. So yan, i-test natin kung kasya nga yung ating mga prismatic cell. At napakabigat nito. At ang weight nito according sa data sheet niya ay umaabot ng 5.6 kilograms. So mabigat siya. Okay, times mo yun sa 4, that is 22.4 kilos. Okay, so ito namang mga insulation plate natin or insulator board ay temporary lang to. Dahil medyo pangit yung pinadala ng seller natin. So, ilagay lang natin dahil for the sake of this illustration. Pero nag-order uli ako nito ng mas magandang plate para mas maigi siya. Ito kasi kinating ko pa dahil yung pinadala sa atin ay napakapangit. Hindi mo lang inayos yung binigay sa atin. Anyways, ganyan talaga ang life. So, yan. Ito nga ang isa kulang na. Maliit na siya. Kaya wala. Tinipid tayo eh. Anyways, nag-order na lang tayo ng panibago dyan. So, for now, yan muna ang ilagay natin. Okay, higpitan na natin siya. Gradual lang yung paghihigpit natin ito. Huwag nating bibiglain. Actually, meron itong foot-pound range ng paghihigpit sa kanya. Pero pwede nyo namang i-research yan. Pero sa akin lang naman dito sa video natin ay mas maigi na itong ganito. Hindi ito perfect na paggawa at hindi rin ito perfect na pag-compress. But compared sa walang compression, this is more than enough. Mas maganda na to compared doon sa wala kang ginawang pag-compress sa battery mo. So dito sa akin, ang ginawa ko dito ay kinompress ko lang siya ng tamang-tama lang na sa estimate ko ay hindi lang siya mag-expand. So pag nag-charge ako nito at full charge ko to, ang pakahigpit ko sa kanya ay yung estimate lang ng kamay ko at nang ginamit kong dito pag ay minanumano ko ito, minanwal ko na, hindi ko na ginamitan ng drill para nakakapako yung niya, yung higpit ng nuts and bolts niya para ma-estimate ko na tama lang yung paka-compress natin. Hindi naman masyadong sobra at hindi naman masyadong kulang. Kasi yan, pag binuhat mo yan ay mahuhulog yung battery mo. So, nasa sa inyo na po yan. Pwede nyo ring i-research yan. Actually, meron akong exact foot-pound range nito. Pero, nawawala kasi yung kodigo pinal ko dito. Kaya, wala. Hindi ko may Pero anyway, mari-research nyo naman yan. Yung exact foot-pound range ng paghigpit sa kanya. Anyways, yan lang ang natin dito. Magawa natin ng illustration sa inyo kung paano ko ginawa yung box at paano ko inayos yung mga sukat ng ating prismatic cell. So diyan ginamitan ko pa ng ng drill. Pero pag higpit na yung doon na sa part na mahigpit na ay ginamitan ko na lang siya ng yung mano-mano na lang para ma-estimate ko lang yung tamang higpit. So, nasa sa inyo na po kung anong gusto nyo. Pero wag nyo naman masyadong higpitan at baka sumobra naman. Sabi nga man na sobra ay bawal or nakakasama na rin. Okay, so bilis-bilisan natin yung paghigpit. Okay, tama na yung higpit niya at tapos na. At yan, napakabigat na nito. Sobra na yung bigat niya. Kaya yan, tinisan muna natin yung table para maayos. Yun, ayos na.
mukhang bago. Bago nga yung cells pero yung lalagyan ay DIY lang. Anyways, hanggang dito na lang yung video natin. Panoorin nyo yung pag-unbox ko nito at yung ibang details na sinabi ko dito. Ilalagay ko sa hulihan nitong ating video. At subscribe lang po kayo dyan para ma-notify kayo sa mga darating nating future videos regarding solar gadgets and many other things na ginagawa natin dito sa Toolshed. At sana ay nakatulong ito sa inyo. Nagkaroon kayo ng idea kung paano yung paggawa ng box. At ang gagawin natin sa sunod ay i-build na natin to into one battery na 12 volts at iwawiring natin. Papakita ko rin sa inyo yung mga paglagay natin ng BMS ng ating mga equalizer or balancer na 4S ay ipapakita ko dito. So subscribe lang po kayo dyan para ma-notify kayo paglabas ng video na yan. Hanggang dito na lang muna tayo at please subscribe and thank you very much. God bless. Keep safe everyone. Bye.